Muling itinanggi ng PBL legends na sina Alan kay Dick, Jojo Lastimosa, Noli Locsin at Val David ang pagkakadawit sa umano'y mapanlinlang na investment venture at iginiit na ginamit lamang ang kanilang pangalan at wala silang kinalaman sa kaso. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Carlo Villaseñor. Itinanggi ng ilang PBA legends ang kanilang pagkakadawit sa isang reklamo may kinalaman sa umano'y mapanlinlang na fuel investment venture. Kabilang sa mga pinangalanan sa reklamo sina Alan Kaydik, Jojo Lastimosa, Noli Locsin at Val David kaugnay sa kasong isinampa laban sa Dual Fuel Petroleum Corp at sa mga partner nito. Ayon sa mga compliant, ang presensya ng mga naturang personalidad sa promotional materials ang umano'y naka-impluwensya sa kanilang desisyon mag-invest. Pero sa isang joint statement na ipinadala sa past break, iginit ng mga dating manlalaro na hindi nila kinalaman ang alegasyon at ginagamit lamang ang kanilang pangalan. Nagpayag din sila ng pagkadismaya sa paglalabas ng ulat nang hindi kinukuha ang kanilang panig. Dagdag pa nila, ang lahat ng katanungan hinggil sa kaso ay dapat idaan sa kanilang legal counsel na si Atty. Cecilio Lorente. Nauna nang binawi ng Securities and Exchange Commission ang rehistro ng Dual Fuel Petroleum Corp noong Pebrero matapos matukoy ang mga paglabag. Sa reklamong inihain noong July 2025, inakusahan ng ilang kumpanya at individual ng syndicated estafa, cybercrime at economic sabotage. Ayon sa mga compliant, ang naturang venture ay inaalok bilang gasoline station co-ownership at franchise program na may 500,000 pesos investment packages at pangakong mas mataas na kita kumpara sa tradisyonal na bangko. Iginit din nila na ang umano'y endorsement at paglabas ng mga dating PBA players ang nagbigay ng kredibilidad sa programa. Sa kasalukuyan, nananatiling nakabinbin ang kaso sa mga kinauukulang tribunal. Ako si Carlo Villaseñor, Abante! Manatiling nakatutok sa Abante, sundan kami sa aming mga social media accounts at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, DWAR Abante Radio, para sa mga eksklusibong balita.